ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Alright, maraming salamat Bro Rush. Isang pinagpalang hapon po sa lahat po ng mga Karasya TV dyan at sa lahat ng mga kaabag. Tayo po ay tatayo ngayon no, sa tema na patutunayan ko na ang kumpisal sa pari o yung pagko-confession sa mga pari natin sa mga pari is biblical po mga kapatid. So sa tulong at awa ng Panginoon, patutunayan po natin ito gamit ang banal na kasulatan. Maraming salamat and God bless all. Back to you, Bro Rush. Okay, syempre, yung ating tututol naman. Pakilala ka, kapatid. Okay po, sa panig ng One is Born Again, ang akin naman ay tututulan lahat ng itatayo ni ating kapatid na si Bro Yashomar pagdating sa aral ng kumpisal na patutunayan ko na ito ay hindi aral na galing sa Diyos. Yun lang po, maraming salamat. Mapagpalang hapon. Salamat. Okay mga kapatid, sa lahat ng nakasubaybay sa lahat ng debate platform na nandito, please share yung ating live streaming ngayon. Kung gusto nyo yung mga ganitong content, need nating mag-push mga kapatid para pa makita sa social media or any platform yung mga ganitong usapin, yung pangrelihiyon. At tayo mga kapatid na hindi tayo masyadong bukas sa mga social media, pero sinisikap natin mga kapatid na gumawa ng ganitong mga content para mapansin naman na tayo ng ibang tao at ma-share pa itong ganitong mga pag-uusap. So mga kapatid, please tag din yung inyong mga friends para ma-aware sila na merong ganitong mga pag-uusap. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag yung ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang kumpisal sa mga pari ay biblical. Brother Yesomar, your time start now. Maraming salamat Mr. Moderator. So, mga kapatid, ang tema po na atin pong patutunayan ngayon ay matagal na ito na tradisyon, no? Na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang bayan. Ito po yung paraan ng Diyos sa kung paano niya patatawarin ang isang tao na nagbalik loob at nagsisi sa kanyang kasalanan. No, ito po ang pangungumpisal natin sa mga pari. Well, ano ba ang confession by the way? Siyempre, ito ay pagpapatawad no sa ating mga nagawang kasalanan mga kapatid. Dahil unang-una, biblically speaking, ang tao po talaga ay sakit na ang pagiging makasalanan. Alright? So, mababasa po natin yan dito sa 1 John 1:8, no? Ito nga po ang wika ni Apostol na Juan sa kanyang pangangaral. Itong basahin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So dito, talagang pinapakita ni Apostol na Juan na sakit na talaga ng tao ang pagiging makasalanan. At kung babasahin nga natin yan sa Salmo 103 verses 2 and 3, inilarawan dyan ni San David na ang Diyos ang nagpapatawad at nagpapagaling sa ating mga kasalanan. So, inilarawan ng banal na kasulatan na ang pagkakasala ay dapat gamutin tulad ng isang sakit. Even in Isaiah chapter 1 verses 4 to 6, ganun din, no? Inahalin tulad ni Isaias ang kasalanan sa isang sakit. So, yan po ang mga biblical language na dapat nating maunawaan mga kapatid. So, kung ang kasalanan ay sakit, mayroon pong antidote dyan, di ba? Mayroon siyang pangontra na galing din sa Diyos. Ano ba yung pangontra na yan? Confession. Kaya doon sa 1 John 1:8, sinabi ni Apostol na Juan na sinungaling ka kung wala kang kasalanan. No? So sakit na ng tao ang kasalanan at ang antidote na ibinigay ng Diyos dyan sa verse 9, basahin natin, ito yung confession. Okay?
So ito po ang ating mababasa sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So ang Diyos na kilala natin bilang divine provider, no? Nagbigay siya ng kaparaanan para mapigil, no, yung mga pagkakasala ng tao, at yun po ang pangungumpisal natin. Pero mayroon kasing dito, mayroong mga misunderstanding. Kasi sa mga kapatiran natin protestante, absolute ang kanilang unawa dyan na yung confession na sinasabi dyan ni Apostol na Juan ay due to God alone. No, hindi mga kapatid, mali po ang unawa na yon. Dahil biblically speaking, no, sa mga hindi nakakaalam, ang Diyos ay hindi nakikinig sa taong may bahid ng kasalanan. Mababasa po natin yan sa Isaiah 59, verse 2. Ito po ang ating mababasa. No? Basahin natin ito sa wikang Tagalog, no? Ang dating Biblia version. Ito ang ating mababasa. Kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang muka sa inyo upang siya'y huwag makinig. Kaya, imposible po, no, yung claim ng mga protestante na kapag ikaw ay nagkasala ng luba, ay direkta sa God, papatawarin ka na kaagad. No, hindi po ganun mga kapatid, dahil napakalinaw. No? Ang Diyos ay hindi nakikinig dahil sa mga kasalanan ng tao. Kaya ang 1 John 1:9 ay na ibinigay ng Diyos na kaloob sa mga tao ay hindi yun direkta sa Kanya. Of course, may paraan dyan. At sinabi ko na nga, nung una kong sinabi, na ang pangungumpisal sa pare, this is a kaloob ng Diyos na ibinigay sa tao, no? Naging tradisyon na ito kahit pa nung unang panahon. No? In Leviticus 5:5-6, saan ba pinapapalapit ng Diyos ang mga tao para patawarin ang kanilang mga kasalanan? So tingnan natin, no, historically, biblically, anong paraan ng Diyos na ibinigay niya sa tao para patawarin ang kanilang mga kasalanan? Sa Leviticus 5:5-6, mga kapatid, ito ang ating mababasa. Kung magkakasala ang sinuman sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan. So kinakailangan talaga ng confession, pagpapahayag ng kasalanan, mga kapatid. At upang siya'y mapatawad, okay, so mayroong antidote ibinigay ang Diyos, upang siya'y mapatawad, may antidote, maghahandog siya kay Yahweh ng isang babaeng tupa o kambing. Ihahandog ito ng pari upang siya'y patawarin sa kanyang mga kasalanan. So, makikita nyo na, nung unang panahon pa lang, no, ang Diyos na hindi nakikinig sa mga taong makasalanan ay gumawa ng paraan para yung mga tao na nais magbalik sa Kanya ay magkaroon ng access uli sa pamamagitan ng mga pari. So mayroon lang kunting pagkakaiba. Kasi noon, para mapatawad ang iyong kasalanan, ikaw mag-aalay ka ng hayop. No? At pari ang gagawa noon para patawarin ka. Pero sa New Testament, since Christ is the fulfillment of the old, siya na yun mismo yung alay. So hindi mo na kinakailangang mag-alay pa ng mga hayop para patawarin ka ni Yahweh kasi andyan na nga ang ating Panginoong Jesucristo. No, ang walang hanggang alay. Hebrews 10:1-10, ang alay na tinanggap ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. So yung pang-alay para sa kapatawaran ng iyong kasalanan already given na by God. At yun ang kanyang bugtong na anak na walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sino ang gagawa noon? Pari pa rin sa pamamagitan ng misa. Kaya nga mayroong unbloody sacrifice na ginagawa ang mga pari para sa mga kasalanan ng mga tao. At again mga kapatid, yung paraan ng Diyos na pagpapatawad sa kasalanan ay through confession sa kanyang kaparian. Kaganina, sinabi ko na ang kasalanan ay parang sakit ito. No? Na talagang hindi na talaga yan mawawala sa tao. Nature kasi ng tao talaga makasalanan. No? Hindi na yan mawawala. Parang parang sugat ba? Na since nasugatan ka, nagkakaroon siya ng mark. Okay? So yan po ang, in theologically speaking, no, yung kasalanan, inahalin tulad yan sa sugat, sa marka, na hindi na nawawala. So,
si Isaiah, pinahayag ko kaganina, Isaiah 1:4-6 na ang taong makasalanan ay parang may sakit, no? So inahalin tulad ng kasalanan sa sakit. At dito sa James 5 mga kapatid, 14-16, sa isang salin Katolikong Biblia sa Douay Rhymes version, ito po ang ating malinaw na mabasa sa instruction ni Apostol Santiago sa mga may sakit, na ibig sabihin makasalanan. Ano ang kanilang dapat gawin at sino ang dapat ipatawag at ano ang dapat na gawin sa mga nagkakasala o mga nagkakasakit. Ito, basahin natin mga kapatid. James 5:14-16, ito ang ating mababasa. Confess therefore your sins one to another and pray one for another that you may be saved, for the continual prayer of a just man availeth much. So dito talaga pinapakonfess talaga, no? Pero kung babalikan natin sa 14 mga kapatid, ito po ang sinabi ni Apostol Santiago. Is any man sick among you, let him bring in the priest of the church. Kapag daw nagkasakit ka, meaning nagkasala ka, let him bring in the priest of the church and let yung priest, pray over him. Okay? At anong gagawin ng mga taong nagkakasala sa 16? Confess, therefore, your sins one to another. So napakalinaw mga kapatid na ito ay napaka-biblical teaching. At actually, ang nagtatag nito ay ang ating Panginoong Jesucristo, no? In John 20:21-23 mga kapatid, napakalinaw dito ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. 20:23 ng John, ito kasi yung talata kung saan itinatag ni Panginoong Jesucristo ang Sacrament of Confession. Okay, so ito po ang ating mababasa. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipatatawad sa kanila. At sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. So yung kapatawaran pala ay nasa kamay ng mga kaparian, mga kapatid. No? At kinakailangan nating sundin ang kalooban ng Diyos. Kasi sabi niya dito sa 1 John 2:3, no? Time. Okay, maraming salamat Mr. Moderator. Okay, dako tayo mga kapatid sa ating first cross ng ating negative sa affirmative. Brother Mark ng Oneness Born Again. Your time start now, bro. Okay. Unang tanong ko, Bro Yashimar. Tama po ba yung narinig ko na yung gamot sa ating kasalanan or solusyon sa ating kasalanan ay ang kaparaanan ng Diyos ay yung confession sa pari ng sa mga pare? Ganun po ba o hindi ganun? Yes, kapatid. At yun nga ang malinaw ko na ipinahayag, no? Leviticus 5:5-6, 1 John 1:8-9-10, at John 20:21-23, na ang ating Panginoong Diyos, nagbigay siya ng isang utos para sa pagpapatawad ng kasalanan, at yun ang paglapit sa mga pare to confess your sins, at yung pare ang Next question. Okay, maraming salamat. Okay. Follow-up question, kung yan yung gamot o yan yung solusyon, ano ang koneksyon ng kumpisal sa paglilinis ng dugo ni Yahushua sa ating mga kasalanan? Ano ang koneksyon ng dugo ni Yahushua sa kumpisal na para linisin ang ating mga kasalanan? Okay, may connection talaga yon. Ang connection noon, ang kanyang utos. No? Sabi ni Panginoong Jesucristo, ang sino man inyong patawarin, ay pinatawad nga. Ang sino mang hindi nyo patawarin, ay hindi nyo pinatawad. So may connection. Ang connection doon, utos yun ni Kristo, kapatid ng Mark Cumbao. Next question. Follow up, dahil sa utos ngayon, nasaan doon yung paglilinis ng dugo ni Yahushua? Na utos, dahil sa utos yun, na magpatawad, nasaan doon po yung paglilinis ng dugo ni Yahushua? Nasaan po? Yes, yun po yung binanggit ko kanina na alay. Hebrews 10:1-10, ang katanggap-tanggap na alay ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Old Testament, mga hayop. Sa New Testament, ang ating Panginoong Jesucristo na. So, hindi ka na mag-aalay kasi siya na mismo ang alay, pero need mo pa rin ang confession. 1 John 1:9-10 and Santiago 5:14-16. Follow up.
need pa rin. Need pa rin. Tama, no? Need pa rin ng confession kahit namatay na si Yahushua para sa ating kasalanan. Ganun po ba o hindi ganun? Yes, kasi nga si Panginoong Jesucristo siya ang alay. Okay, Levitico 5:5-6, in order for you to be forgiven by God, kinakailangan mong mag-alay at lumapit ka sa pare. Sa New Testament, hindi mo na kinakailangan mag-alay dahil si Panginoong Jesucristo na mismo ang alay, but you still need confession, kapatid. Next question. Okay. Next question, narinig ko to ng malinaw, to God alone, wrong. Oo, to God alone, wrong. Dahil ang tao daw ay makasalanan at hindi pinakikinggan ang kanyang kasalanan. Tama po ba paninindigan niyo yung to God alone, wrong? O hindi? Hindi niyo paninindigan? Yes, basta ilagay sa tamang konteksto ang aking sinabi. Okay? In Isaiah 59:2, ang Diyos ay hindi nakikinig sa taong makasalanan. So maliban na lang kung binawi ng Diyos ang kanyang salita. Kaya hindi ka pwedeng pakinggan ng Diyos kung may malubha kang kasalanan. Kasi ang Diyos hindi nagsisinungaling. So sa 1 John 1:9, kinakailangan ka mag-confess. Next Saan? question. Sa pari. Next question. Wait Next question ko dito sa okay, kung paano tayo nung inari na tayong banal bro Yashomar. Nung inari na tayong banal, hindi pa rin po ba tayo maaring dumiretso sa Diyos para humingi ng patawad sa ating mga kasalanan? Bagamat tayo, sa kabila na tayo ay inaring ganap na? Mali po ba yan? Hindi pwede o pwedeng dumiretso? Well, ganito ang sagot natin, no? Ang question mo is non sequitur kasi ang unang tanong mo kasi kaganina makasalanan. Tapos ngayon hindi na makasalanan. So that is contradictory. Kung banal ka na, pakikinggan ka ng Diyos. Pero ang premise mo kasi hindi makasalanan ang premise mo eh. Kaya hindi ka pwedeng pakikinggan ng Diyos kapag makasalanan ka. Pero pag banal ka na, of course, pakikinggan ka niya. Next question. Follow-up question na, si Rahab po ba ay banal o inaring banal? Si Rahab objection, po ba? Mr. Moderator? Objection, proceed. Yes, as by our rules, Mr. Moderator, ang hindi sinabi ay next question. Okay, automatic next question to pag sinabi niyang hindi daw. Next rebuttal. Next ka na lang. Sa rebuttal ko na lang. Okay. Kulang po ba ang binayaran ni Yahushua sa Cross of Calvary dahil kailangan pa ng kumpisal para mapatawad ang ating kasalanan? Kulang o hindi kulang? No, hindi kulang. Hebrews 10:14, yun ay sapat na. Pero ang tao ang palaging nagkukulang. Kasi palagi tayong na-fall sa grasya. Galatia 5:3. No, na-fall ang tao sa grasya at kinakailangan natin ng antidote. Kapag ikaw ay nagkasala, kinakailangan mo ng confession para sa iyong kapatawaran. Next question. Saan po mababasa, Bro Yashomar, mababasa na ipinangaral Mr. Moderator, Time stop mo na. yes, ang question is, pwede bang tanggapin yun na saan daw mababasa? Yes, bro. Naghahanap yan yung saan. Ano pala yung rules natin about sa mababasa? Ano na hindi pwede? Yung kung mabasa ko. Yung kung. Okay. Pero yung saan. Okay. Sige. Bro. Okay. Patuloy. Continue lang, Brother Mark. Saan mababasa na ipinangaral ng mga apostol na kailangan natin magkumpisal sa pare para makatanggap ng absolution? Saan po yan pinangaral ng mga apostol? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection, bro? Yes, ang topic ay patutunayan ko na ang kumpisal sa pare ay biblical. Hindi kasali ang absolution, Mr. Moderator. Okay. Brother Mark, may counter objection ka bago ako haton? Tanong ko lang muna, Bro Rasha, ilang minuto na lang po ba? Baka kasi 1 minute, bro, and 14 seconds. Okay. Sige, okay lang. Nire-respeto ko kung ayaw niyang isama yung absolution. Although, alam naman nating aral lang kumpisal yan. Okay. Okay, so ganito mga kapatid. Ang objections kasi patungkol sa out of topic to eh. Usually kasi pag sinabi sa out of topic, doon lang lalo na doon sa nababasa sa yung mga salita ba
So since out of topic to, next question to. Proceed, bro. Okay. Next question. Ngayong nasa ano po, nakatanggap yung mga nabautismuhan sa Day of Pentecost ng Holy Spirit, yung po ba ay wala pa rin karapatan tumawag ng Abba Father, dumiretso sa Diyos? Wala pa rin karapatan? Excuse me, Mr. Moderator, pwede paulit lang bro, Mr. Moderator, kasi hindi ko na nakuha yung tanong. Paulit bro, paulit. Pag paulit, naka-time stop naman to. Proceed lang. Dahil ang pinagtatalunan natin bro Yeshomar, hindi pwedeng dumiretso, kailangan ng kumpisal. Okay? Yung mga nakatanggap ng banal na espiritu ng Holy Spirit at inaring ganap na sa kanyang dugo, okay, inaring ganap, binihi si Yahushua. Yan po ba ay hindi pa rin po ba tayo nagkaroon ng karapatan para dumiretso sa ating Diyos at kailangan natin ng isang namamagitan sa Diyos at sa tao? Ganun po ba o hindi ganun? Ganito, kung ang tanong mo sa mga nakatanggap ng Espiritu, pwedeng dumirekta, pero alalahanin mo sa Galatia 4:4-6, yung mga nakatanggap ng Espiritu tumalikod, at yung mga tumalikod, kapag gusto nilang bumalik, need nila ng confession, kapatid. Next question. Okay, sundan kita. Total, nabanggit mo naman yung Hebrew 6:4. Okay? Saan po doon sa talata, balik natin ng Hebrew, saan po sa talata na kailangan natin ng pare para kumpisalan, para makabalik? Saan sa talata? Meron po ba? Wala? No, the whole Bible. We need to understand the whole Bible. Ang Hebrew 6:4-6 ay in-explain ni St. Paul na may mga nakatanggap na ng Espiritu Santo na tumalikod. So yung mga tumalikod na yun, kung babalik sila, so they need confession. 1 John 1:8-9. Next question. Bro, wave ko na. Okay na ako. Okay. Maraming salamat. Diyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng ating negative. No? So shoutout muna kay Pastor Rian Puentes, kay Jeng mga kapatid. Sabi ni Pastor Rian, saan mababasa na may pinatawad ang mga apostol na taong nagkakasala sa Diyos? Shoutout din kay Jeng. Oo, si San Pedro, Saint Peter ay unang papa. Yeah. Shoutout din kay Aaron Bonifacio. Letra por letra, wala. Pero letra por letra, binigyan sila ng authority na magpatawad. Parang ganito lang yan, Mr. Puentes. Walang mababasa na nagbabasa ng Biblia ang mga apostol. Shoutout din kay Grace Barrios, kay Yam Montejo. Good afternoon, Bro Rasha. Ayan, shoutout sa iyo. Shoutout din kay Aaron, kay Rod Solar. Mas kulto ang tatag ng tao at sumulpot lang ng 15th to 20th century. Shoutout din kay Pastorean, kahit si Pedro na ginawa nilang Santo Papa di nagpatawad ng kasalanan ni Simeon, bagkus sinabihan niyang itong manalangin sa Diyos. Tuloy-tuloy lang tayo dito, Brother Mark. 10 minutes, your time start now. Okay, simulan nating gibain yung mga nilatag at tinayo ng ating kapatid sa kabilang pananampalataya. Okay, nabanggit niya tradisyon, na yung kung paano patatawarin ang tao sa kasalanan, tradisyon. Okay? Gagamit siya ng Old Testament. Tandaan po natin, bro. Hindi ako against o kumukontra na may ginagamit ng Old Testament gaya ng mga propeta, mga lingkod ng Diyos para tayo ay makipag-usap sa Diyos. May namamagitan, naniniwala talaga ako doon. Hindi ko 'yun kinakaila o dinideny o hindi tinatanggap. Tanggap na tanggap ko po 'yun. Kaya lang nagbago po 'yan dito sa sa Galatian, sabay talata. Sa Galatian sa Matthew 4:6 tsaka sa Matthew 27:51. Okay. Kung babasahin natin yung Galatian 4:6 tsaka yung Matthew 27:51, napunit yung tabing. Napunit yung tabing, pwede na tayong dumiretso. Yung nung sa Hebrew 1:1, hindi tayo pwedeng dumiretso kasi gumamit siya sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Pero sa ating panahon, ang ating
ang tagapamagitan natin ay wala nang iba, hindi na pwede kung sino-sino, kundi ang nag-iisang Diyos na tagapamagitan. Kaya nga, nilagyan na ng ano yan tinapos na yung pamamagitan ng mga propeta. Ano sabi? Sabi sa 1 Timothy 2:5, isa lang ang Diyos at isa lang ang tagapamagitan. Ang mali kasi sa aral ng mga kumpisal, sa aral ng ating kausap, ay ayaw man nila aminin, pero lumalabas nagiging tagapamagitan ang kanilang pare, kasi sila yung lalapitan mo para humingi para mag-confess ng iyong kasalanan at magkaroon ng absolution. Okay? Maling-mali po 'yun dahil pwede ka na nga dumiretso. Ha? Pwede ka na dumiretso sa Diyos. Ha? Sabi na nga diyan sa Matthew, pinadala na yung espiritu ng kanyang anak. Ha? Pinadala na yung espiritu ng kanyang anak para makatawag tayo Abba Father na wala yung tabing. Anong mensahe nun, bro Yashumar? Anong mensahe? Dati kasi yung mga Levita lang ang nagdadala ng handog. Tinanggal na po iyon. Oo, tinanggal na po yung high priest. Yung priest na yon, at may isa lang tayo high priest, siya na yung nagbibigay ng handog, yung kanyang katawan, yung kanyang sakripisyo para linisin tayo. Pero bakit po napaka-obvious na lumalabag ito sa biyaya, sa ebanghelyo na ipinapangaral ng ating Diyos? Bakit? Kasi ng ating Panginoon at ng ating mga apostol. Bakit? Bakit? Kasi parang bumabalik sila sa Old Testament na taon-taon, kailangan mo magkumpisal, kailangan tuwing nagkakasala ka, kulang na naman yung ginawa ni Yahushua. Oo, kulang na naman yung ginawa ni Yahushua. O parang nag-alay ng dugo. Next year, nagkasala, kulang na naman yung dugo nung tupa. Ganun ka-insulto, ha? Ganyan yan ka-insulto sa biyaya ng Diyos at sa ebanghelyo. Yan, ganyan ang paglapastangan ng aral na yan. Oo. Tapos, mababanggit ni Bro Reshomar, hindi na maiwasan na yung hindi to God alone. Timo, kalapastanganan talaga. Bakit kalapastanganan? Hindi ba kaya ng Diyos? Ha? Kulang ba ang ginawa ng Diyos para linisin natin kasalanan? Ang sabi, ano bang talata to? Nililinis at patuloy pang lilinisin natin kasalanan. Nino? Nempare? May mga katuwiran itong mga to na ang pari nila naglilinis na ng kasalanan. Grabe kalapastanganan. Matinding kalapastanganan po talaga yan. Wag pong ganun. At ito po, kaya ako tinanong kanina si Rahab, Bro Yeshumar, okay lang naman kung hindi mo haharapin, okay lang naman. Oo. Kaya ako tinanong si Rahab, makasalanan si Rahab, prostitute. Prostitute. Pero sabi, inaring banal. Oo. Hindi daw sa gawa niya. Si Abraham, si Moises, hindi sa gawa niya. Oo, inari siyang banal. Nung nilinis siya, di sapat pala yun, bro, para makadirekta ka na sa Diyos. Ano pang use ng mga pare? Sabi nga sa 1 Peter 2:5, daw magkamali 2:5 ng 1 Peter, lahat tayo saserdote. Kayo yung mga saserdote. Ha? Yung pala, pwede na pala tayong dumiretso. Hindi katulad dati na hindi pa punit yung tabing. Ha, bro Eshomar? Nung hindi pa punit yung tabing, ay kailangan natin ng Levita. Kailangan natin ng propeta para si Nathan ipahayag yung kay David. Oo, yung kabayaran ng kanyang kasalanan. At tandaan po natin noon, nagagamit yung confession na yan para magmukhang madaya natin ang Diyos. Bakit? Akalain mo ba naman hindi na mabasa ang nakakasiliksik lang ng kaisipan na puso ng tao ay Diyos lang. Tapos sasabihin ng pare, pinatawad ka na. Sabi ng Diyos, nakita yung puso ng tao. Hindi naman tama yung puso neto. Hindi pinatawad. Ano sinasabi nung pare? Pinatawad. Sasabi ng Diyos, hindi pinatawad. Anong tawag doon? Ang tawag po doon ay nagsisinungaling yung pare na pinatawad ka na. Hindi naman pala pinatawad kasi ang Diyos ang nakakakita ng puso ng taong yun. Oo, nagsasalungatan. Oo. Ano maintindihan natin? Anong maintindihan natin? Wala naman pong pinagbawal na dumiretso sa ating Diyos, lalo kung inari ka ng banal. Sabi sa Romans 8:33, basahin po natin para maging malinaw yung ating hindi magmukhang kwento.
sabi diyan, yung inari niyang banal, sabi sa Romans, Romans 8:33. Sabi sa 8:33, sino ang magsasakdal sa anumang laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaring ganap. Okay? Ngayon, si Moises, inaring ganap. Saan? Sa gawa o sa pananampalataya? Sumasampalataya ako, bro. Yashumar eh. Sabi pa sa Romans 4:5. Sabi pa sa Romans 4:5, bro. 4:5. Sabi, bro, dadapat sa kanya na hindi gumagawa, bro Yashimaro, ngunit sumasampalataya. Bro, sumasampalataya ko ang tunay, buhay, at totoo sa ating Diyos. Sabi niya, sa kanya na umaring ganap, sama-sama ang kanyang pananampalataya, ibibilang na, yung pananampalataya, bro, yung pananampalataya, ibibilang na righteousness. Kaya pala yung sa bautismo sa Acts 2:38, bro, kaya pala nung nakatanggap sila ng banal na espiritu, nakapagbautismo sila sa mga ni Joshua, sa Acts 1:8, nakatanggap sila ng Espiritu Santo para magkaroon ng kapangyarihan at maging saksi. Yun yung authority eh. Saan nanggagaling? Sa isang espiritu na last 2 minutes. Natanggap ng yun yung authority. Saan yung authority? Yung natanggap mo yung banal na espiritu, makapangaral ka, magbautismo ka ng gawing alagad. Ang paano gagawing alagad? Paano ipapasa yung authority sa mananampalataya? Sa pamamagitan ng banal na espiritu matatanggap nila. Okay? Kaya kung ano yung Espiritu Santong natanggap ng mga apostol, bro Yeshimar, ng mga 12 apostles, ni Pablo, ay ganun din pong banal na espiritu na tatanggap namin. Maliban na lang, marami kayong Espiritu Santo. Kaya yung authority niya, ay naipasa sa amin sa pamamagitan na kami mangangaral at magbabautismo para saan? Para magrepent sila ng kanilang kasalanan, nandun yung confession, at mapatawad sila sa kanilang pagkakasala sa Acts 2:38 para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Yun yung authority na ibinigay na susi kay Peter kung saan hindi sinusunod ng maraming lalo ang ating katalakayan. Hindi nila sinunod yung sa Acts 2:38. Kaya siguro hindi ko rin masisi na wala sa kanila yung authority. Okay? Kasi naputol yung authority. Tapos ano pa ba? Ang malinaw diyan, bro, isa lang ang mediator. Tandaan po natin, isa lang, si Joshua lang. At wag po tayong maraming mediator. May mediatrix pa, kung ano-ano pong mediator, ay malaking kalapastanganan po talaga yan. Okay? Isa lang po ang tagapagligtas na rin po ang ating mga pare dahil sila na po ang naglilinis ng kasalanan. Okay? Isa pong kalapastanganan yan at ako po ay makumbabang humihingi ng sa inyo na sana iwanan niyo na po yung ganyang klaseng pananampalataya. Okay? Ilang minuto na po, bro Rasha? Time na, segundo okay. na. Maraming salamat. Mapagpalang araw. Hapon. Dako tayo sa first cross ng affirmative. Your time start now. Alright, maraming salamat Mr. Moderator, no. Unang tanong ko muna, Bro Umbaw, clarification lang muna to, Mark Umbaw, no, kung tanggap mo ba yung sinabi sa Bible, bro, na huwag dagdagan ang salita ng Diyos. Proverbs 30:5-6, huwag dagdagan ang salita ng Diyos kasi pag dinagdagan mo ito ay tatawagin kanyang sinungaling. Tanggap mo ba to, bro? Amen. Amen. Next question. Okay. Tapos nabanggit mo kasi kanina na lapastangan ng aral na confession. Saan mo nabasa sa Biblia, bro, na ang confession ay lapastangan na aral? Walang mababasang verbatim. Okay? Walang mababasang verbatim. Malinaw. Pero explicit, implicit, implied, okay? Meron. Bakit? Kasi yung confession sa pare na nagbibigay ng absolution ay ang Diyos na dapat ang gumagawa. Okay? Maraming salamat. Next question. Okay. Nabanggit mo yung dahil sa absolution. No, kaya sabi mo implied siya kasi gumagawa, kaya naging lapastangan kasi gumagawa ang pare ng absolution.
Ano para sa iyo ang absolution? Ito ba ay pagdeklara sa isang tao na siya ay malaya na sa kasalanan o hindi? Yes, isa sa mga kahulugan, pero isa sa kahulugan, kung siya yung nakakapagpatawad, kalapastanganan po 'yun. Ibig sabihin, siya yung otoridad para i-declare kang pinatawad, ay malaking kasalanan po 'yun. Okay, salamat sa pag-amin na ito pala ay pagdeklara sa tao na siya ay napatawad na. Alam mo ba na may aral San Pablo na pwedeng ideklara ng sino man na napatawad ng kanilang mga kasalanan? Alam mo o hindi mo alam? Alam, yes. Una, may kasalanan na nagagawa sa loob ng iglesia kasi ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.